good morning guys! Mayang gandang araw po sa inyo. Nini Ilongga here. And Robert. magandang umaga sa inyo and magandang gabi diyan sa Pilipinas. Kamusta po? I'm back. Are you miss me? So guys, ang topic natin ngayon, kung ipakita ko sa inyo kung ano ang buhay namin ni Rob every weekend. Day off namin ngayon eh. Ito yung ginagawa naming dalawa dito every weekend. Pag day off kasi walang trabaho, yun na ang panahon namin sa paglilinis ng bahay. Guys, maglinis kami. Maglinis kami ng bahay ngayon. Si Rob, nag-ano na siya ng nag-washing na siya ng mga damit namin. She make me slave. Yeah, that's like, di ba tulungan? Dapat tulungan, no? Ang tulungan namin. Kami ng dalawa dito eh. Tapos, yan, kagabi pa. Kasi guys, nag-work ako kagabi. 1 o'clock na ako umuwi. So, kaya, tanghali na rin ako nagising. So, kamusta kayo dyan? Kamusta lahat ng mga tao dyan sa Pinas at saka sa ibang sa all over the world, kamusta? Dito sa amin ang oras. What time today, la? What time is it now? 11:51. Quarter to 12 afternoon. We just wake up. Kagigising na po namin ni Rob. Tapos, hindi pa po kami naka-breakfast. So, ngayon, ang plano namin, you guys, madaming labahan. Naglilinis kami ng bahay namin. Marami akong mga laundry na anuhin. Ayan. Na ililigpit. Ayan. Ayan guys. Sorry. So, ayan, mag-start na. Tapos, maraming basura. Kailangan linisin. Kailangan kiskisin yung bahay. Kasi, every weekend lang kami naglilinis. Naglilinis naman ako minsan sa, So, guys, umpisa na natin. Do you want some rice? I don't know. I don't know what I want. So, ayaw ko mag-breakfast ngayon kasi magluluto ako mamaya ng ng papaitan. I want pandesal. Gusto ni Rob daw pandesal eh. Kain, gusto niya daw kumain ng pandesal. I don't know how to make it. Okay. Hindi ako marunong magluto, Rob. Rubbish one. Hindi ako marunong. Hindi ako kasi magaling sa mga bake. Hindi ako nag-bake dito. So, well. Akala ko kasi, pagising ko ngayon, ang dumi-dumi ng bahay, wala naman palang hugasan masyado. I thought we have a lot of washing up. Oh yeah. Yeah. So, Irene's food. Leftovers. guys, maglilinis kami. Maraming basura. So, mapapalit ako ng siya, ayan na, may cat lab, oh. They have a cat. The world famous neighbour's cat. Yeah, did you see the cat there? Over there. Man. Kasi guys, buti nga hindi masyadong madumi yung bahay ngayon eh. Hindi masyadong makalat. Kasi kaming dalawa ni Rob lang. So, naglilinis naman siya kasi miniminti niya rin yung paglilinis. Di ba, love, you maintain clean the house, isn't it? Sabihin mo, oo. Di ba, love? Did you maintain our house clean? No. Oh, why is it clean now? Dirty. Kung magluluto siya ng pagkain, alam mo ba ang kalat-kalat kaya? Lagi siyang Pasensya na, hindi ako kasi marunong So, mag-start ako ulit na magbablog everyday ng aming buhay ni Rob dito sa Yoki. Kasi guys, lockdown, parang wala na tayong buhay eh. Tapos, pagtapos work, nandito ka lang din sa bahay, kahit na weekend. So, kaming dalawa lang magkapalit na ang mukha naming dalawa. Ayaw niya rin pumayag na magkapalit kami ng mukha eh. So, ngayon maglilinis ako ng bahay. Tapos, kiskisi
Ayusin ko tong mga ano. Ang daming basura. Hala, yung mga basura. I've got to wash these up now. What? I've got to wash these up now. More washing up. Ano, I need to wash the leaves. No, I not touch anything there. Yun, ganun kaming dalawa dito. Yung ano, babintangan niya ako na ginagalaw ko yung ginagawa niya. Hindi naman. So, ang ganda diba? Kasi ang asawa mo nang tumutulong sa iyo. Sa inyo ba? Asawa niyo ba tumutulong sa inyo? Mayroon pa bang ganun ngayon dito, doon, dyan sa atin? Yung asawa ko dito po, anong ginagawa ko? Tinutulungan niya ako. Di ba, love? Di ba? What I do, you helping me, cleaning the house. I make him cleaning the house. Sometimes we argue, sometimes. You see that too? Look, tignan mo, maglilinis yun siya. Ganito yung buhay namin dalawa. Mag-arrange kami ng ano. It's time for your inspection. Maganda kasi pag yung kayong mag-asawa nagtutulungan, siya maglinis yan. Maganda kasi pag yung kayong mag-asawa nagtutulungan, hindi yung ikaw. Pareho naman kayo kasi nag-work eh, pareho kami nag-work. Tingnan mo yung buli mo, love. Nakikita doon, love. Huh? Ang buli mo. Bully. Yung buli. Ang buli mo na out. Karunong yan sa Magilonggo eh. Buli mo, love. Out. So gusto ko arrange ko yung ano. See, we have a vacant thing in the outside. Tingnan mo, love, ang ganda. It's very nice arranged my camera, love. You've been making caramel. Love, you have egg still. Oh, yeah. Shake it. Alam mo, sabi niya mas, ano na daw, ito, tinapon niya ang egg. Kasi daw, ginatry niya na mag-shake ito. Tapos pag yung kumakalog-kalog na, siraan daw yun. Diba? Basta sa Pinas, wala naman eh. It's more easy than the glass things. Kasi siya masyado siyang ano, hindi naman siya maati, kumakain naman siya ng Filipino food. Except dun sa mga niluluto kong exotic food like papaitan, ayaw niya nun. Where's the egg? That's through the way. Well, Oh, why? let's show the good people of the world. Ah. If you don't like to shake your egg. It's still alive. Yeah, it's not that bad. Oh, it's only a little bit bad. No! You can eat that one. Yeah. Itatapon niya ang ano pa, ang fresh pa. It's got a lot of air inside. No, that's. Yeah, don't give that one to me. It's going to give me a... I want to cook it later. Don't cook it in my food. What? Don't you dare. Alam niyo ba guys, kung mayroon kami hindi naman siya maarte, kaso lang, sensitive siya sa tummy ba, kapag alimbawa, nagluto kami ng food ngayon, kailangan, kung gusto mo i-keep yun, nilagay mo agad sa fridge, tapos initin niya, tapos yun na, isang bisis lang, pagkatapos nun, hindi siya kumakain ng malamig, hindi siya kumakain na lumipas na isang araw ang date, ayaw na. Pero take note, Rob, eating Filipino food. What did you, ano ang paborito mo, love? What's your favorite, love? Filipino food? My wife. Yeah, of course. Of course. To. Is baliw. Abno. She, balot. Balot. Balot daw, kumakain siya balot. Yeah.
Life in lockdown. Dad, We're looking. talk to our video. Yeah, it's life in lockdown. Nothing to do but cleaning. Ayaw ko rin kasing pumunta ng shop na parang ano, yung bukas naman yung grocery dito. Ayaw ko pumunta doon kasi yung sumasakit yung ulo ko. Hindi ako makahinga kung maglagay ako ng mask. So, gustuin ko na lang dito na ako sa bahay. At si Rob mag-grocery. He's always going to... Siya ang laging nag-grocery sa amin. Siya ang bumibili ng mga pagkain namin. So... Hindi ako pumunta ng shop kasi hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga kung may mask. Para akong... para akong... Ano ba yung tawag sa Tagalog nun? Pasensya na po hindi kasi ako marunong mag-Tagalog masyado. So I need to talk to my video is Tagalog for everybody to understand. But I'm not fluent to speak Tagalog though. So, alam niyo guys, maglilinis ako, tingnan nyo. Kasi ayoko nung maingay ngayon, gusto ko lang magwalis. May walis akong tambo. Ito gagamitin ko. Yan. Oh, ano na nga oh. Yan. Magaling siya maglinis ng ng lutuan namin. Siya ang naglilinis. So, i-arrange ko lang yung namin, yung cabinet kasi parang hindi na na-arrange. Yan guys. Pag mag-asawa kayo, if you find someone na seem like Rob, you were lucky. Run away. You were lucky. Lucky kung hindi ka swerte. Lucky kung hindi ka malason. Oh my God, do you have something to eat? Not yet. Hindi pa kami nag-breakfast. Kasi nasanayan na namin dalawa na hindi pa breakfast. Pero mamaya mga lunch. Kakain ako ng madami. Kasi hindi ako nag-rice ng all week. Magluluto ako ng ito oh. Magluluto ako ng Filipino food, papaitan. Yan. Papaitan siya. Magpapaitan ako mamaya. Ayan, tingnan nyo guys. Papaitan. So, i-arrange ko muna itong mga namin. Kasi parang, I think I need to... Tapos gusto ko palitan yung... Yung buli lang. Kita ang buli mo ito lang sa camera. This is very, very white buli. Puti naman ang buli niya. Yung puwet niya, puti naman. So, si Rob, naintindihan niya magsalita ng Ilonggo. And, yeah, a little bit, kunting Tagalog. Tapos, Bisaya. Konti lang. Kunti lang daw, gamay lang. Kunti lang daw talaga. Pero, pag yung minsan kasi babae tayo nagmumura tayo. Nagmumura ba tayo? Yung nagsiswear tayo sa mga asawa natin. Magtatanungin siya, ano naman kasalanan ko? Sabi niya, sisipain. Bakit mo na naman sipain? Kasi sabihin ko yan, sisipain ko yung puwet mo mamaya. Sabi niya, bakit ano naman kasalanan ko? Ba't mo sisipain yung puwet ko? Alam niya na puwet yung puwet niya as I tawag dito? Kick your ass. What is the labi nilang gulab? Sipain. Ano to? Paon takakaroon. Sipaon. Sipaon takakaroon sa buli. Alam niya. Alam niya. So, magpapalit ako ng
tablecloth. Para, ano. Ngayon guys, malinis na yung ano namin. Tingnan mo. Mamaya guys, magbibideo ako ng ano, magbibideo ako ng during our lunch. Kasi magluluto ako mamaya ng papaitan. Itatry ko kung kakain si Rob. Ipatikim ko sa kanya. Tapos may tuyo din naman ako dito. Sige lang. You're gonna try it. My recipe later. Oh, excuse. Papaitan. That's with the pupu. Oh, that sounds. With the pupu. Pupu of the pork. What is that? Diba mapaitan? May mabaho yun, konti. Yeah, ito. If it involves intestines, Yeah, it's intestine. Yes. I only eat chicken inside. Pero kumakain siya ng ano, yung bituka ng manok, yung barbecue. He been eating that one. Sinilab. Kumakain siya noon, minsan. Kasi pinapatry ko naman sa kanya. Pero he need to try later for our vlog. Di ba lang? You need to try that later. Tune in later for a big fight. But I will to eat, alam mo ba kumakain din naman siya ng bagoong? Magta-try din naman siya. Pero hindi naman masyado. Diba? Kumakain ka ng bagoong, love, no? Love, been long time, love, we na eat a kari-kari. I want to buy some, what is it called? The bones one? Curry. Yeah, kari-kari, love. That's with vegetable. The meat, is the tails of Oxtail. oxtail, yes, oxtail. Yes. Pero mostly niluluto ko dito Filipino food. Hindi ako nagluluto ng English food kasi. Si Rob kasi kumakain din naman ng ano. Kasi yung English food, parang walang lasa para sa akin eh. Si Rob gusto niya rin yung Filipino food, especially yung noodles, apritada at saka caldereta. He like that. Kasi nila. He like it. He like to eat that. And then beef stick Tagalog, adobo. Kumakain siya. Hindi siya masyado sa adobo kasi parang ano, kumakain din siya ng, ano ba yun, yung sinabawan. Kumakain siya ng soup. Yung minungguhan na nilagyan ng munggo na, ano, na pork. Ano eh. Mango, ba? Mang beans. Lala, mang beans. Buti hindi masyadong madumi bahay namin ngayon. Sometimes it's very messy here, isn't it? What are you doing drawing? Yeah, I know. This one, I think. No, that's fucking the tea towel is dirty now. Just fucking wash it. Here. Nobody uses that anymore. Nagagalit kasi parang crazy yung naugasan niya. Tapos inanuhan ko ng ano, yung luma na ano. Parang nag-crazy siya, nagalit si Rob. Sabi niya, ano ba yung pinunas mo dyan sa baso? O, tignan mo. It's very clean now, oh, look. Okay? Clean na siya, no? Malinis na, Rob. Ang uwi naman ito. Parang siya siyang babae dito sa bahay. Tignan niyo. Malinis na ang ano. Yung linis na. Yan. Linis na. Malinis na. Kaway. How about the ano lab, oven? The microwave. I don't know, oven. How fucking bad different. That oven. Ano is this bad? I changed the... Love, we need to buy tea towel, new love. New tea towel. First phrase my wife learnt in English, we need to buy.
sabi niya, alam, ang una ko daw natutunan sa English yung kailangan bumili nito, bumili niyan. Ang una ko daw natutunan yung, shopping doon, shopping dito. Oh, everybody like that. The first choice na lang. The first learn na lang. Yeah. The shopping. shopping there. First Yeah. phrase, I tried to teach my wife. We have no money for that. Wow, that's why we're working for have a money. Yeah. Yeah, right? Yeah, we have the money. We need to Yeah. hard work. Please like and subscribe. We have money. No, we force people to subscribe. Yeah. Nagbibiro siya eh. Subscribe daw kayo sa amin. Animals. Wala naman. Hirap din ang buhay namin dito. Kaso lang nag-work talaga kami para namang matustusan namin yung mga pangangailangan ng pamilya ko sa Pinas. At dito rin. Kung wala kaming trabaho, wala rin kaming pera. So, sinishare ko lang po kasi yung kung anong buhay meron kami dito. Hindi po ibig sabihin na nandito tayo sa ibang bansa, mayaman na tayo. Hindi po totoo yun. Kasi, you see, hindi nyo ba alam, hinahabulin namin yung oras namin dito. Kung wala kaming trabaho, wala rin kaming payments. Pero lalo na ngayon, na pandemic, ang hirap maghanap ng trabaho. Mas, kaya pero apektado din naman siya sa work niya kasi hindi na siya makakaano ng client. Ako din. Pero at least, hindi yung nagla-lockdown yung tinatrabahuan ko. At isa pa guys, self-employed kami ni Rob. Kung wala kaming trabaho, wala rin kami pera. So kung off kami, wala talaga kami pera. Kasi self-employed kami, wala kami employer. So kami nagbabayad ng tax namin. Kami nagbabayad ng tax namin. Ngayon, kasi lockdown, kailangan, kami yung number 1 na nagwo-worried sa lockdown kasi pag mag-lockdown din yung tinatrabawan namin, wala talaga kami sahod, wala kami matatanggap. Kasi, pero buti yung government natin dito, government namin dito sa UK, nagbibigay sila ng benefits na kung employer ka, magbibigay sila ng furlough. Yung sila ang magsasahod sa iyo ng 80%. Tapos, yung employer mo mabibigay ng 20%, so 100%. Pero sa amin ni Rob, wala eh. Ano lang kami. Kung ano lang yung maibigay sa amin ng government, yun lang sa amin. Wala kaming employer. So, ibig sabihin nun, nagtatrabaho ako na self-employed. At guys, hindi ko hinahangkas yung pera ko kasi dito, sabi na ihangkas mo, hindi ka magbabayad ng tax. Hindi kasi ako na ganun kasi marami akong kailangan, yung marami ka rin mga benefits na makukuha pag i-declare mo yung kita mo. Kagaya nito guys, hindi natin inaasam-asam na mangyari itong pandemic na to. O kung hindi mo naman, kasi self-employed ako, nagtatrabaho ako sa household, yung gaya ng nanay ako at saka yung basta sa household yung trabaho ko. So kung tapos self-employed ako, hindi ko talaga hinahangkas yung pera ko kasi dinideclare ko talaga yun, nagbabayad talaga ako ng tax malaki every year. Gaya niyan kung magsahod ako, malaki nga sahod, magsasahod ako ng 500 pounds a week. Malaki din yun, every year ko. Ang laki nun, mga 6,000 din ang year ko. Kasi dinideclare talaga. Kasi yung asawa ko talaga, ayaw niya yung kami, ayaw niya yung, hindi namin dinideclare kasi mga din kami,
Yung easy lang sa amin na makakuha kami ng loan, makakuha kami ng mortgage kasi may mga mortgage din dito. Hindi ka rin mabubuhay dito na wala kang mortgage, guys. Oo, hindi madali ang buhay namin dito. Nangungutang din kami. So pag pangit yung record mo sa government na wala ka palang nire-remit na tax, sino ang magpapahiram sa iyo ng pera? Sino yung lender na magpapahiram sa iyo kasi wala kang income, wala kang magpakita sa ano mo? Di ba wala? Kaya yun. Kahit na nahirapan kami na magbabayad kami every year, alam niyo, ang laki-laki ng nung tax ko. Mayroon pang ako balance 1.5 sa tax. Pero kasi dahil sa pandemic na to, hindi 1,500 sa Pilipina money, 1,500 sa UK pounds. May balance pa ako, kailangan bayaran. Ngayon, kagaya ngayon na hindi mo alam na may nangyari na pandemic. So, kung hindi ka naka-registered sa government na self-employed ka, hindi ka makakuha ng money, ng pera, hindi ka maka-avail ng benefits nila na 80% self-employed na magbibigay sila ng ayuda. Kung wala ka talaga nun. Kung ikaw wala kang pera na pinasok doon sa na hindi ka nagbabayad ng tax at hindi ka naka-registered na self-employed ka at nagbabayad ka. So, ibig sabihin, sabi, 4,500 below. At 2,500 below na monthly salary mo na dineclare mo sa sa self-employed. Makakuha ka ng 80%. Ano yun? Sa awa ng Diyos, makakuha din ako. Kasi kung wala ka, hindi ka naka-registered, lagi mo nang pinapasok yung pera mo sa pulsa mo at hindi ka nagbabayad. At ano kasi yun, fraud kasi yun eh. Na nagtatrabaho ka, hindi mo dinideclare. Masama yun. So ako, proud ako na dinideclare ko yung ko. Kahit na nagde-declare ka, kahit may trabaho ka ngayon, kung gusto mo naman na may sahod ka pa rin, kung gusto mo naman mag-claim na sahuran ka ng government ngayon, pwede. Kaso lang, yung binigay nila sa iyo na sinasahuran ka ng 80%, kukuhaan, at saka mayroon ka pang trabaho, yun? Magta-tax din sila kasi yung binibigay nila, halimbawa, kagaya sa akin, nakakuha ako ng 4,000. Tapos kasi nung first time na lockdown, wala ako income eh. So, nabigay yung government. So, kaya nun, may sahod pa rin ako nakuha sa kanila, 4,000 pounds. So, halimbawa, kung may sahod ako dun sa employer ko, self-employed ako, may pumapasok pa rin sa account ko, at saka nabibigay sila kasi hindi naman sinabi nila kahit na may trabaho ka o kung gusto mo talaga mag-claim. So, doble na yung kita mo. Doble yung tax mo. So, tax mo lumalaki din. So, akala nyo libre yung binibigay din, babayaran mo rin yung tax na yun. Yung binigay nila na 400 pounds, 4,000 pounds. Kaya, hindi madali buhay namin dito. Maswerte lang po kasi hindi ako nawala ng trabaho kahit papaano. May work pa rin ako. Makapagbigay pa rin ako sa pamilya ko sa Pinas. Siguro magugutom din sila pag wala akong trabaho. Kasi alam niyo may bills din kami dito. Hanggang ngayon. Tapos bumaba pa yung value ng pera dito sa UK. Kaya masyadong mababa. Love?
So, magpalit ako ng ano. Si Rob na wala na. Yan. Are you folding something? Yeah. Say hello. So, guys, live, mag-video kami later, okay, again. Si Rob to, ay, Nini Ilongga, and, Rob Lang. see you later, guys. Mag-upload ako ulit ng, ano namin, ng video namin sa, ano, kasi marami pa akong gagawin eh. So, linisin ko muna to. Mag-ano pa ako, magbabacuum, kasi maingay na mamaya. So, guys, bye-bye muna. Ito lang muna ha. Mamaya ang topic natin kung paano ko si Rob pilit kumain ng papaitan. Kasi luluto ako ng papaitan eh. Bye-bye! Love you guys!